Hi everyone! I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone! Welcome again dito sa Rewind, a throwback podcast. And this episode is, we're going a little personal. Well, hindi a little. It's really personal kasi medyo magbaback tayo ulit on personal memories. Not only yung mga usual na narinig natin na pop culture episodes. But this time, ito for sure naman, mga nakarelate din kayo. Kasi sino ba namang hindi dumaan sa high school or those adolescent age, diba? Na parang yung mga early teens, ganun, mga pre-teens to early bago tayo nag-18, ganyan, bago tayo naging legal. So maraming mga nangyari, maraming mga nabuong friendships, mga lifelong friendships sa atin. And saktong-sakto naman kasi as you listen to this episode and as we upload this, ay anniversary ng aking lifelong high school tropa, ang tinatawag naming girlfriends. Ikwento namin mamaya kung bakit naging girlfriends kami. Pero, ang kasama ko ngayon, kasi hindi sila pwedeng lahat kasi mahiyain sila eh. So, yung iba, hindi ko na rin sila sobrang in-invite. Charot. Isa na lang talaga meron akong yung dalawa ko kasing kasama naman sa bahay ay girlfriends. Pero, hindi kasi sila, anong tawag dito, ganito, mahiyain. So, isa lang ang kaibigan kong kasundo sa kakapalan ng mukha, I must say. Yun nga lang, siya ay nasa Japan. So, we are traveling all the way to Japan para makasama ang aking special guest today na isa talaga sa mga naging lifelong friends ko. Pero we had a very interesting start. So, kikwento namin lahat dito para malay nyo makarelate kayo at maraming ganito ang ma-feel, diba? So, i-welcome ko na first time dito sa aking podcast at sinuportahan niya ako. Wala kasi ako na-invite usually na high school friends kasi nga mga mahihiyain sila eh. So ito lang, siya lang ang nagpa-unlock. Welcome to Rewind, Saralyn Takahashi Pancho. O di ba, tatlo na yung name. Hello, Sarah. Hello, everyone. Hello to all the listeners of the Rewind podcast. My God. Okay lang ba yung boses ko? Oo, okay naman. Huwag mo na itanong. Wait, kasi first time ko to eh. So, ayun. Hello, guys! And thank you nga, pinaunlakan mo ang first time. Dahil usually nga, kayo naman mga low-key naman. Hindi naman talaga, anong tawag dito, sa mga ganito. Kita nyo naman yung mga ginigest ko. Usually yung mga friends from the press o kaya yung mga college. Kasi yun naman mga mass comm, di ba? So, ito first time na merong pumatol sa akin na high school friend. Feeling ko naman mag-e-enjoy tayo. Anyway, so ito na anything Sarah. For you. Thank you. So, syempre, kaya in-invite ko si Sarah dahil yun nga, anniversary today ng girlfriends. And I think kung 2011 tayo nag-start, so 11th anniversary. Grabe yun, 11 years na tayo magkaibigan. Pero actually, hindi nang tayo 11 years friends. Kasi, yun nga, dahil 2011 kumbaga nabuo yung group. Pero before that, talagang magkaibigan na tayo, di ba? Oo. Meron tayong group prior pa sa girlfriends. Yeah, actually nadagdagan tayo, kaya siya naging girlfriend. Kaya naging girlfriends na, di ba? So, ate tayong dalawa na lang muna ang kumbaga, yung friendship story na muna natin, ang unahin natin. So, paano nga ba tayo sana naging friends? Kasi di ba first 2 years, first 3 years, hindi tayo classmates. Oo nga, from first year to third year high school, hindi tayo magkaklase. Pero, kasi yung best mo, si Sher tsaka si JC, nung grade school, classmate ko kasi sila nung first year. Yes. Doon tayo unang nag-meet kasi ka-school bus ko din sila. Tapos, nung second year, doon tayo naging close, pero actually that time nalipat ako sa first section. Oo, tas ako naman yung galing ng first section na nalipat sa ikaw, parang nag-switch tayo ng class correct. Pero nung time na yon, since kakalipat ko nga lang sa first section, wala na naman akong, alam mo yon, lahat sila bago na naman yung mga mukha, kasi wala syempre akong may kilala. grupo na doon dahil I mean, sila na yun eh. Ako lang naman yung nalaglag. I mean, we were a little
number ng mga nalaglag na tao doon. Tapos Oo. kayo yung pumalit. Oo. Oo. So, ayun, every recess natin or lunch break, kasi 3 yung break time natin, di ba? Every time na mag-break tayo, pupunta ako lagi sa room nyo. Tapos, parang little by little, doon nabuo yung talagang friendship natin eh. Kasi parang, di ko na matandaan kung kailan nag-start, pero may time na hanggang uwian talaga natin. Magkakasama tayo, tapos Yes. pupunta tayo sa, ewan ko kung ano eh, may mga, ano bang meron nun? Basta may time na umuwi tayo ng maaga. Tapos, Pag pupunta exams, tayo di sa ba? house ni Sher. Pag Ah, exams. okay, okay, Oo. So, oo. hindi po kami yung Exam. mga tipo na ay, Hindi huwag kami niyong gayahin nagka-cutting. ha, pero hindi kami yung mga tipo na nag-aaral agad after ng mga exam. So we use the Oo. early uwian time to actually bond. Hindi namin yung pinagsisisihan. Oo. Pero may maayos naman ang grades natin. Oo, maayos Ikaw, naman yung grades ikaw naman natin. natili mo naman. Oo. Ako, okay lang. Yung not outstanding, pero pwede na. Pero, Oo, hindi naman tayo yung pariwarang high school, no? correct. Matitino tayo, pero anyway, yung alam mo yun, parang mas importante kasi yung bonding time natin kesa sa, alam mo yung mag-aral tayo. Yeah. Wait, pero in Pero, all fairness, we had those chapters naman in our lives. Example sa math, di ba? I don't know kung kasama ka doon, pero si Sher at si JC, naalala ko magkakasama. I think kasama ka din noon na si Ma'am Song Kuya, yung teacher natin sa geometry, tapos di ba nagpa-tutorial pa tayo after ng exam kasi the following day yung exam natin sa math. May mga ganun naman kaming moments. Hindi naman hindi naman completely pero like third wala year na naman. yan eh. Third year na to. Yung second year, Third actually year ako na din. yan. Yung second year ko parang ganun. Pero no, it wasn't all studying hindi and eh. mas more on Hindi talaga, siya yung ganun. nagbabond tayo. Yun yung mga naaalala ko Hindi rin. tayo super serious, pero takot tayo na bumagsak. Correct yun. Exactly. Nakuha mo. Galing mo doon. So, mga ganun. So, hindi tayo yung very studious type ng estudyante, pero takot tayong bumagsak. Takot tayong mapahiya sa pamilya natin. Kaya, kahit na medyo gala tayo nung high school, nag-aaral pa rin naman tayo pag-uwi sa bahay. Oo. Maayos naman. Or usually nagbabank sa stock knowledge. Charing. Pero basta matindi yung second year for me kasi yan yung mga first time kung parang nagdasal ako talaga at hiniling na wag bumaksa kasi nga talagang hindi ako nag-aaral. Imagine mo, mape na lang ang score ko 37 over 100. Something ba yun na mape na lang yun music, arts, PE, and health, di ba? Ano ba naman yun? Parang so... Pero kasi nung second year nga, ang dami nating gala nun eh. Parang ilang beses kaya tayo nag-swimming. Yeah, Sa kung saang subdivision tayo nagsiswimming. May mga nalunod after pa, exam, ganyan. Oo. Mga nag-walk out. Wag na nating masyado. Hindi naman yun Pero basta may mga ganun pa kaming Pupunta kami sa park. Pag wala kaming magawa, wala kaming panggastos, yun yung mga trip namin. Pupunta kami sa malaking park. Tapos dun kami tatambay, ganyan. Or pag hindi pwede sa house ni ganyan. Yeah, actually, usually tapos it's your house. Kung hindi mo house ni Sher or house ni Paula. Oo. Si Paula hindi siya girlfriends pero part siya nung aming grupo nung second year kami. Okay, nag-umpisa talaga yan. Ang pangalan namin. Dali, bago naging girlfriends, ang pangalan talaga ng grupo ay Kafatids with an F and a Z. O, diba? Z. Hindi ba nakahurok ng kajeje mo na yung ginawa natin ng mga panahon? Naalala mo ba kung sino yung gumawa ng name natin? Hindi. Kasi di ba parang later na ako nag-come into the group kasi meron akong ibang set of friends na sinasamahan. Tapos parang nagbalik loob ako na sila Sher at saka si JC kasi talaga since grade 6. Best friends talaga kami. So parang doon lang uli na Basta parang may iba pa akong set of friends dati. Tapos nung pumasok ako sa inyo, nung nag-start na ako makibond sa inyo, parang kafatids na kayo eh. Talaga ba? Hindi ka pala kasama sa unang Hindi pa ako kasama doon sa nung naging Kafatids. At saka parang naging official name yan. Nandun na yata ako. Parang nagsimula uy, Kafatids. Parang tawag-tawagan lang yan dati. Si Carmela ata yun. At saka si Sher nag-umpisa nung Kafatids. Tsaka si Lindsay siguro.
Hindi ko din matandaan. Basta bigla na lang tayo naging kapatids. Ano mo yan, even nung field trip natin nung second year, sa ano nga ulit yun? I forgot the name of the Nakalimutan ko location. na rin. Pero Basta I think ano it's a siya, parang museum of a former something president. related. Oo, kay ERAP. Yung time na yun, magkakasama tayo lagi. Kasi Oo. remember, hindi nga tayo classmates, pero doon ako sa inyo sumasama. Tapos parang meron tayong picture nun na yun yung naging profile photo ba ng parang kapatids. Ewan ko kung may Oo, sa Friendster tayo that Friendster time na. yon, Friendster. Correct, Oo, correct. Friendster. Na yun yung parang profile photo natin, yung picture natin dun sa field trip na yun. Oo, Tapos, parang pa-bridge parang yun edit di pa ba? natin, Coming nilagyan from pa the natin. pool. Yun yung naalala kong Oo, area tapos, nun eh. oo. Tapos parang edit pa yun, nilagyan pa yun ng kapatids. Talagang, Merong usong, ano yan eh, app dati. grabe. Alam mo, di ko na matandaan ano pangalan ng app na yun eh. Basta website yun. Yung pwede nating Yung pang-edit ng pag-editan. picture, parang starts with letter P din eh. Oo, letter P din yung natatandaan ko. Pero hindi ko na maalala kung anong pangalan. Pic. Exact. O, hayaan mo na Oo, yun. yun yung sikat na Basta sikat yun. noon. Tapos gagawa tayo ng parang glittery na text. Oh my God. O, diba? The-hype yan talaga. O, dumadaan tayo lahat sa ganyan. Oo. Huwag kayong plastic. Lalo na yung mga kaedad namin. Kami ay mga nasa mid-20s. So, balikan nyo na lang years ago. Yun ay mga 2007, 2008, mga ganon. O, kung balikan nyo na lang. 2008, 2000. Kung kayo ay hindi dumaan sa chapter na ito, Alam mo, for sure, lahat ewan dumaan. ko na lang. Huwag kayong plastic, ha? Oh. Okay, ganun kami anyway. nagsimula sa mga ganyan-ganyan. Yung mga cheres, arte-arte, ganyan. Pero tayo actually, mga ganun lang tayo eh. No? Yung mga kaartehan lang. Yung mga magkukulong lang sa kwarto, tapos magchichismisan, ganyan. Pero may mga gagawin din tayo, mga weird stuff. Pero ano tayo, no? Hindi kasi, di ba, parang no judgment naman or anything. Hindi pero tayo, pero it hindi was tayo the talagang year, or it was pariwara. the chapter of, hindi naman pariwara, pero it was the chapter na kasi most of us talaga are on self-discovery. Meron din naman mga ilan sa atin na meron may boyfriend, ganyan. Pero hindi siya yung tipo na kunyari, kasi parang yan yung mga uso na age na, di ba? Mga yung iba, nagda-night out na, gano'n. Yung mga ano. Tayo nga, may curfew tayo. Ako, ewan ko ikaw yata kasi may guardian ka. Ako may curfew ako nung time na yun. Si Sher, hinahanap din nun madalas. Basta tayo yung mga 6 o'clock pa lang, tinatawagan na ng mga magulang. Kaya, hindi talaga uubra sa amin yung mga night out. Pero surprisingly, sa akin kasi, hindi naman naging mahigpit yung family ko. Pero hindi rin ako, hindi ako na-influensyahan na walwal. Ganyan. Walwal, oo. Dahil kasi nga, kami parang masaya na nasamahan kami. mo. Oo, masaya na kami sa movie marathon, manonood kami ng movie sa bahay ni Sher, ganyan. Tapos, mag-food trip kami, kakain kami sa kung saan-saan. Masaya na kami sa ganon. Manonood ng sine, ganyan. Oo, manonood ng sine. Actually, yun yung pinaka-luxury namin dati kapag nakanood kami ng sine. That time, yung afford lang ng allowance namin is kumain sa mga fast food chain. Oo, Hindi rin kami kumakain sa... Oo. Isang jeep lang yung bahay mo. Yung bahay ni Sher, ganyan. Tapos magta-tricycle. Ganon. So parang kapag nakanood kami ng sine, medyo parang ano na yun, yung mga nakaluwag-luwag, yung mga nabigyan ng extra, ganyan. So, kasi 150 rin yun per ticket. Oo, mahal lang. 150 pa lang nun mas mahal na sine ngayon. Pero syempre nung panahon namin, 150, mahal na yun. Hindi naman, mahal yun kasi hindi magkano lang ba yung allowance na. Ako yata lang 20 pesos lang ata baong ko everyday. Parang gano'n. Tapos, manghihingi ako ng extra kapag kailangan. Tapos parang nung 4th year na ako, tsaka naging 50 ata. Or 100. Parang sinuwet na lang. Grabe, hindi naman siguro. Hindi, totoo. Hindi kasi may baon ako lagi, di ba? Talaga ba? Oo. Ikaw kasi may nagluluto sa'yo. Sa akin kasi wala na nung nag-high school ako. Kaya medyo parang, pero hindi yata lalagpas ng 100 yung baon ko per day. Or kaya ikaw ang laging nanlilibre sa amin. Oo, monthly allowance ako. Ganyan. Tapos, pag tipid days, tapos may natira, doon tayo manonood ng
sine, kakain sa kung saan, Yeah. food trip. Alam Pero niyo masaya po, na tayo sa ganon. si Sarah po ang pinakamayaman sa amin nung time na yun. Pero siya rin yung pag naghirap talaga kasi may dumating sa point, ito 4th year na kami nito. So sobrang wala siyang pera. Ano yan? Wala siyang pera, wala na siyang pamasahe. Eh, gigil na gigil siya nun kasi kinailangan pa namin mag-bus pa. Basta ano yan, Glee. Meron kaming play ng 4th year, Glee. Glee inspired, Musical no? play. Musical play. Tapos, magpa-practice. Basta nabwisit si Sarah nito kasi gusto pa mag-practice sa bahay nila, Shore, na malayo. Eh, pwede naman nasa school na lang. Tapos parang nag-object yung mga cast members, ganyan na. Halika na, ganyan. Oo. Eh tapos, then natuloy. Sa madaling salita, natuloy. Hindi ko na alam kung paano ko nakapagbayad. Basta tayong tatlo ni Catherine noon. Baka si Catherine nagbayad para sa atin. Si Catherine po, isa rin siya sa part ng girlfriends. Sorry, tumalon-talon na yung kwento namin kasi saya eh. Tapos, Oo. basta sa madaling salita, natuloy naman tayo. Pero, basta busit ka pa rin the Pero entire the whole time, the whole time bad trip ako. Hindi ako nagpa-participate talaga. Pero, pumunta ako, pero hindi ako nagpa-participate sa practice. Tapos, nung uwian time na, hindi ko kinakausap ko si Jimty tsaka si Catherine. Ba yung kasama hindi, natin, or si kami JC? lang yung kinakausap mo. Kaming dalawa lang ang kinakausap mo nung pauwi na tayo. Tapos parang may nabanggit ata kami sa'yo ni Catherine na na parang, hindi ko, yung parang nagpipilitan ata tayo kung magbabas or mag-jeep. Tapos parang pinilit namin, magbas na lang tayo, ganyan. Tapos parang ikaw, since kapos ka nga, parang nabwisit ka na, bakit ba ipipilit yung magbas, ganyan. So ang nangyari, ang ginawa ni Sarah, nag-walk out siya. Ang place nun ay kung mga taga Las Piñas kayo, Southland, tapos si Sarah nun, nakatira sa Orsi Townhomes. So medyo it's a long, hindi siya yung nilalakad. Pwede siyang lakarin, pero yung mga tipong nagja-jogging ka, gusto mo ng maraming steps, ganyan, achieve yung maraming steps. Ganon. Pero talagang kung gusto mo makauwi ng matiwasay at madali, edi mag-jeep ka. Edi mag-jeep ka or magbabas. Si Sarah po, ang ginawa niya, edi ayun, nag-walk out siya. Tapos kami, tinanay ba namin sundan siya ni Catherine, pero wala. Hindi na namin siya nakita. Ako kasi gigil na gigil ako that time na parang, alam mo yun, yung gusto mo mangyari, hindi na nangyari. Tapos yung ending pa hindi maganda. So talagang tinaasan ko yung pride ko. Naglakad ako. Tapos lalo pa ako ng gigil kasi doon ko na-realize na, although kasi pag sumakay ka ng jeep or ng bus, feeling mo malapit siya. Feeling mo kaya mong lakarin. Pero, nung naglalakad na ako, dun ko na-realize na may mga area pala na ang dilim. So, parang di ba may sumutsut pa sa'yo? Wala pang Robin. Oo, wala. Well, that time walang Robinsons Las Piñas eh. Yung time na yun talagang, puro ano lang siya, puro pader. Tapos, ang dilim. Tapos, sising-sisi ako na ginawa ko siya. Pero sinisisi ko rin kayo kasi hindi niyo ako sinundan. Sinundan ka namin, kaya lang ang layo mo na. So parang kami, hayaan mo na siya, halika na, umuwi na tayo. Pero kawawa, naisip ka rin namin ni Katin. Sabi namin, shucks, paano kaya siya uwi? Wala siyang pera. So, kinabukasan na nag-usap-usap na. In fairness naman, parang walang nangyari, no? Good vibes naman tayo nung umaga. Yung parang, sorry. Tapos ikaw naman, nakipag-usap ka naman. Tapos tinanong ka pa namin, paano ka nakauwi? Sabi mo, di naglakad ako. Naglakad ako muna sa Southland hanggang Orsi. Sabi, ay, galing nakarating ka. Bongga. Pero, hindi ko na uulitin yun kasi singsisi talaga ako nung time na yun. Kaya lang, kasi alam mo yung galit ka kasi. Kaya hindi mo din magawang kainin yung gusto mong, alam mo yun, kainin yung ginawa mo. Oo. Tsaka syempre, hindi mo na masyadong naisip. Yung decision mo. Yun. Oo. Kaya, diba? pinanindigan ko. Ayoko mapahiya eh. Oo. Jumam na kami sa 4th year memories. Pero mamaya babalikan din natin yung mga iba. Pero eto na muna tayo sa kung paano ba talaga nag-start ang girlfriends. Feeling ko ako, Sarah, makakasagot nito. No? Parang ako yata ang promotop talaga. Ako. Ikaw, sige, yung point of view mo. Yung nag-start siya kasi nga, by the time na 4th year na tayo, nalipat na ako sa second section. Sa section Hindi namin. Na ako first section. You joined us. If you can't beat them, join them. So, diba? magka-classmate na kami. Tapos nung time na yun, iniisip ko na parang nakakahiya siya na nalaglag ka sa first section. Pero, at the same time, excited ako kasi finally, makakasama ko na sila. Tagal kasi inisip ko naman that time na,
pwede pa rin naman ako mag-excel sa, alam mo yun, pumayag ako. Yung iba kasi yung mga Nagpalipat. Yes, nagpabalik. madaming nagpalipat. Nakipagpalit pa sila. Yun na, nung magka-classmate kami, paano ba, lagi kaming, hindi na rin ako nag-school bus nung time na to. So, lagi tayong magkasabay umuwi. Oo nga, hindi ka na rin pala school bus, correct. Oo nga. Oo. Hindi na ako nag-school bus kasi parang feeling ko, 4th year na rin naman ako, bakit pa ako mag-school bus? Just ang lapit lang naman. Mas walking distance talaga to, compare sa nilakad ko. So, lagi tayong sabay umuwi, tapos yung trip natin noon is, kasi nung time na to, medyo naglalalandi na tayo eh. Yeah. Ito rin yung time na may mga crush na tayo. Ayokong aminin. Ang arte. Sasakin ako ng viewers ko. Arte. Ng listeners natin. Yun nga, may time na, alam mo yun, yung medyo may common, tayong tatlo, si JC, ikaw, ako. Kasi si Sher parang service pa rin siya. Si Sher nagsa-school bus pa. Oo. Si Catherine, kaya sila ni Catherine. Kasi si Sher malayo. Wait, teka lang. Syempre, i-introduce natin ang girlfriends pala. No? I forgot naman to. So, kaming dalawa ni Sarah ay part nun. Ang mga kasama namin, si JC, si Catherine, at saka si Sher. Sila yung mga friends namin from Kafatids na kami ni Sher tsaka ni JC, grade 6 pa lang talaga. Magkakaibigan na kami. Oo, nag-stay. Mag-start tayo, grade school days, ikaw, si Sher, tsaka si JC. Yes. Tapos, nung nag-high school, nung naging Kafatids, nadagdag ako, si Lindsay, si Carmela, tsaka si Carmela. Si Catherine, sumasama-sama lang sa atin noon. Tayo lang. Tapos, di ba, ina-exclude pa natin si Catherine dati. Kasi parang, ewan ko ba, sama natin noon. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero natatandaan ko yan na parang gusto niya maging tropa. Tapos, basta naalala ko pa, meron siyang winock-outan kasi tinapat natin siya na ayaw ka namin kasama. Keme. Pero eventually naman, naging okay naman. Basta ganon. Nung 3rd year, umalis si Lindsay. Lumipat siya ng ibang school. Si Paula naman, tsaka si Carmela, nalipat pa sila sa mas lower na section. Hindi, si Paula, kaklase pa namin si Paula sa Ruby. Pero may sarili din naman kaming circle, si Kat tsaka si Mia, kasi kami yung magkaka-seatmate. Tapos, si Paula din, hindi ko alam kung, siguro kasi dahil kay Kat Muto. Mas naging close na kasi sila. Close that time eh. Nangyayari naman talaga yon sa mga high school barkada, di ba? Yung talagang, friends come and go. Friends pa rin kayo, but not necessarily na parang you stay in the same group. Minsan nakakahanap talaga ng parang it just so happens na kaya itong girlfriends. You grow up and then you change your, alam mo yun, yung may mga nag-iiba yung pinagkakasunduan, yung mga trip sa life, ganyan. Yung trip, in short. So, yan nga, nung 3rd year, ang natira na lang is si Sher, si JC, Catherine, Jimpy, ako. Tapos, hanggang 4th year, 5 na lang kami. Pero dahil nga si Catherine, tsaka si Sher, school bus sila. Kaming tatlo ni Jimpy, tsaka si JC, kaming laging magkasama. Ang food trip namin yan, isaw. Paramihan kami ng steak. Pero ako kasi, that time, hindi ako majubis eh. Sexy kasi ako nung high school, kaya hindi rin ako ganun katakaw. Ang kapal ng mukha niya na talagang dineclare niya dito na sexy siya. Hindi Pero yun nga, pagkakain kami, ako mag-1 rice lang ako. Tapos sila talagang parami, makaka-3 rice po sila. Mang-inasal pa. Yung mang-inasal. Oo. Tapos, doon pa nag-start yung mang-inasal. Tapos, nagkaroon ng SM Center. So, doon na kami, kumbaga yun na yung, hindi na kami pumupunta ng South Mall kasi may SM Center na. Ito lang trip lang naman namin is, alam mo yun. Mang-inasal nga lang. Yun yung mang-inasal. Kumain, oo. And then, siguro yung mga 4th grading period na ng 4th year, nung 4th year kami, doon na nag-start na, parang si Eva ba? Or hindi, ganito yan. Hindi ko alam kung sino yung unang. Niyan. Okay, eto na. Oo, ikaw, nasa yung kwento niyan kasi ikaw yung parang naging bridge. Correct. Kasi si Abby, bagong student siya ng 3rd year. Tapos, friends kami ng ate niya, si Ate Hani. So,
So parang naging friends din kami ni Abby, parang ganon. Tapos madalas kasi magka-seatmate kami. Tapos si Carol tsaka si Eva, sila naman tatlo yung magkakaibigan kasi sila yung magkakasabay umuwi. Parang ganon, sila yung magkakasabay umuwi. Tapos, dahil nga kaibigan ko si Abby, so parang sumasama-sama siya sa amin. Tapos, for a time din, naging seatmate ko si Eva nung fourth year yata. Parang si Carol lang ang never ko naging seatmate. Parang ganon. So, kaya naging ganon. Tapos, kaya naman naging girlfriends yung pangalan. Ako ang promoted niyan. Dahil kapag flag ceremony sa umaga, tapos di ba maaga kasi tayong dumadating. Well, ikaw hindi eh. Minsan late ka, minsan super aga mo. So ako, bababa, kasi bumababa kami ng classroom kapag flag ceremony sa baba. Lalo na pag Monday. So ako yung mga magtatawag lagi. Gusto ko, sabay-sabay kami. Clingy ako eh. Gusto ko sabay-sabay kami bababa from classroom. So, galing to sa actually ito yon kung hindi rin nila alam, kung hindi mo rin alam Sarah, galing to talaga sa Totally Spies. Kasi may eksena doon na si Sam, si Clover at si Alex. Kung alam niyo yung cartoons na yun na Sam, Clover, Alex, tapos sabay-sabay sila nagkita-kita. Tapos bigla sila nagsigaw ng girlfriends! Ganyan. So, syempre, maarte tayo, di ba? So, ginaya ko. So, lagi kong tatawagin na, sure, JC, girlfriends, let's go. Parang ganyan. Tapos, basta alam ko meron mga tayong lalaking kaklase nun. Hindi ko nga matandaan kung si Miko ba yun o si Russell. Si Russell ata yun. Na parang may one time na umaga na sinabi yun. Ako si JP, sisigaw na naman yun ng girlfriends. Kasi nga tatawagin ko na sila. Parang tatawagin ko na kayo. Parang ganon. Tapos hanggang sa parang nung wala naman kasi talaga tayong pangalan eh, di ba? Magkakasama lang tayo. Tapos parang ako na lang yung nagpa-uso ng girlfriends na lang kasi yun na yung tinatawag kasi nyo. nawala na nga yung kapatid. Mm-mm. Oo. Tsaka medyo nag-mature tayo. Ayaw na natin ng Jejemon name na yun. Fourth year na kasi kami. Pa-college na. Medyo nagbago na yung isip namin. Tsaka pala ng kapatid. Noong time na yun, nauuso pa yung Jejemon na nilalait eh. Hindi, tsaka tama rin naman na parang mag-iba na. Kasi iba na rin naman yung group of people. Yung parang hindi na rin naman siya same. So it will be, dapat talaga, parang new chapter na ng friendships. Diba? So, yun ang kwento namin. Medyo magulo. Baka erratic ang kwento namin kung paano naging girlfriends. Pero, yes, yun ang naging simula. Uy, alam mo, ngayon ko lang nalaman mo. Na dahil sa Totally Spies. Oo, hindi ko alam yan. Hindi ko, parang kailan ko lang din yan nakinenta yan kay Carol eh. Pero basta doon yan nag-umpisa. Kasi minsan iniisip ko, paano nga ba kami naging girlfriends? Kasi nga naman, ako nga naman yung tawag ng tawag sa kanila pag flag ceremony na, girlfriends, let's go, baba na tayo, ganyan. Oo, pero aware ako na ikaw yung nag-make pa ka na. Although hindi ko alam kung saan mo nakuha yung girlfriends. Basta kami sumakay na lang kami. Tapos mas lalo kaming naging, ang tawag dito, nag-form yung group talaga namin nung field trip. Correct. Kasi nung field trip, kasi before that, close kami nila, yung mga remaining members ng kapatid. Close kami, pero kasi kila Carol tsaka kila Eva and Abby, hindi ko sila ka-close. Ikaw lang yung close sa kanila. Pero, nung field trip na tayo yung magkakasama, pero dahil sumasama sila sa atin, doon na nabuo yung yun nga, doon na nag-develop into, a new group. Pero hindi naman, kinari, si Sher tsaka si Carol, close na rin naman sila noon. Si JC tsaka si Eva. Kasi meron ding time, di ba, na hindi ka ata kasama noon. May time din na pumunta kami kila Sher na ako, si JC, si Eva, si Carol, si Abby, si Sher. Basta nag-bond na rin kami nga. Nagkaroon na ng ganun. Kaya nagdugtong-dugtong na kumbaga, na parang, basta may mga pictures pa yan ng mga nag-make-upan kami. Tapos nag-pictorial kami sa bahay ni Sher. Parang doon yan nagsimula kung bakit talaga siya nag-merge. Kasi nakaalala ko pa, naka-ano pa kami noon eh. Naka-CAP uniform. Ay, hindi. Kami naka-uniform. Tapos si Abby ata naka-CAP. Kasi nagsi-COCC ata siya, parang ganun. Pero basta Sabado yun eh. Basta naalala ko one Saturday class. So, bigla na lang kami mga naka-makeup. Yung mga nag-arte-arte kami na, uy, tama, mag-ano-ano tayo. Tapos si Sher nagpipicture. Parang ganun. Tapos, yun na nga, cut to yung field trip. Yun nga, before kami mabuo, meron na rin mga, alam mo yun, may mga small instances na si ganito, nagkakasama-sama. Ganyan. Oo, nagkakasama-sama. I remember nung musical play natin. Kasi part ako nung
Cast. actors. Tapos ang tawag dito, yung wardrobe. Wardrobe ba yung tawag Oo, doon? wardrobe mo si Abby. A-assist sa'yo. Si Abby pa nga yun. Si Abby. So, parang yun nga, nagkakasama na, pero formally, nabuo yung group nung field trip natin sa Baguio. And first time Yes. natin na mag-field trip, and actually, combination siya ng field trip sa retreat eh. Mm-mm. Oo. Kasi wala na ata tayong field trip. So, para na rin magmukhang, kasi yung retreat talaga namin is sa Lagu sa Pansol. Pero, this time, dahil nga wala kaming field trip, ginawa siyang sa Baguio para fun. tapos 3 days kami doon. Oo. 3 days kami doon kaya ayun, bongga. Doon kami naging close nung time talaga. na yon, doon kami naging close talaga. Doon namin na-realize na okay pala sila. I mean, this time na talagang parang click talaga. Grupo na tayo. Sayang lang, Click nahiwalay na, ako nung sa bedroom. Siyempre, hindi ako pwedeng sumama kasi biologically, I'm a boy. So, sila yung magkakakwarto. Wala akong magagawa. Yun, kaya ang anniversary namin ay March 5, which is today. Because March 5 to 7 or to 8, yung field trip retreat namin. But Saturday din yun. Ang galing nga 3 days yun. Saturday din yun. Yung March 5 na yun. Di ba Saturday tayo umalis ng gabi? Oo. Oo, gabi tayo umalis nun. Gabi tayo ng Saturday gabi, umalis. Kasi yung biyahe natin is madaling araw. Para pagdating natin doon, morning. Yes, start agad ng correct. Mga seminar, blah, blah. Hindi, natulog naman tayo ng parang mga 4 hours yata. Tapos nag-start na mga nakatulog sessions. naman tayo. Ayun. Doon na nabuo yung girlfriend. Babanggitin ko ba dito? Di ba inaasan niyo pa ako kaya ako ginawang March 5 kasi basta merong ibang date na may kinalaman sa March 5 na pero hindi po kasi dahil nga sa field trip talaga kami nabuo. So doon kami nag-start sa field trip. Sino mag-aakala, di ba? Alam niyo, towards the end of the school year na to as in pag-graduate na kami. Tapos doon na kami nabuo. Pag-graduate na kami. Masasabi namin talaga na talagang lifelong and nag-last ng mahaba yung friendship. Kasi, imagine nyo, nabuo yung grupo namin, patapos na yung year. March na. Na pag-graduate na, tapos mag-part ways na kami ng college. Ganyan. So, ibig sabihin, naging formally lang na March 5 talaga tayo naging girlfriends. Pero actually, kahit sa prom, di ba, tayo na yung magkakasama, nagpipicture, tayo na yung magkaka-table, na nangyari a month before, parang ganyan. So, medyo mahaba din naman yung naging process namin. Kumbaga, hindi naman out of a whim na naging friends. So, marami rin naman pinagdaanan. Hanggang sa yun na nga, it was one of the best graduation gifts, I must say, na etong friendship natin. Kasi mas nagtuloy pa siya nung yun nga na ikaw, nalayo ka for a year because nag-Japan ka, di ba, right after high school for a year. Yun nga parang nabuo tayo pero nalayo ako. Pero bumalik din. Pero, noong time naman na kasi ngayon, noong time kasi na yon may video call na. So, kahit nasa abroad ako that time, from time to time, nag-video call tayo tuwing may occasion, tuwing birthday ni ganyan. So, kahit na nahiwalay man ako, physically, andun pa rin kami para sa isa't isa. Tapos, ang personification mo kasi sa amin, syempre jowa mo, si Nico, di ba? Naasawa na niya ngayon. O di ba? Mamaya pupunta tayo dyan, yung mga asa-asawa na. Pero doon talaga yon na parang siya yung nagiging bridge namin, na kapag ako may lakad yung girlfriend. Says, ini-invite namin si Nico. Kasi naging friend din naman namin siya talaga noong high school. Tapos, nag-add lang talaga lalo. Mas nag-intensify kumbaga yung friendship. Because yun nga, we already move in the same circles. Dahil girlfriend niya ang girlfriend namin. O, diba? Saya. Si Sarah lang ang masaya ang buhay pag-ibig nung time na yun sa amin. I think, ikaw na ang hindi, pero ikaw na ang may longest na relasyon sa girlfriend. Longest. Oo, longest. Na siya yung naging boyfriend mo noon. Tapos hanggang sa naging nung time na nabuo tayo. Nung pala na nabuo tayo, hindi pa kami. Pero a month after that, naging kami. Tapos, hanggang ngayon. Oo, mag-asawa na sila. O, diba? Ganda. So, kasing tagal din ng girlfriends yung relationship naming mag-asawa. 11 years na rin kami this
April eh. Ay, oo Upcoming nga, no. April. Correct. Oo. Oo. Pero may mga ano din yan. Mga kwento-kwento din yan. Share natin yung Star City. Okay. So, ang graduation party namin, di ba? Kita niyo naman kung gaano kami mga ka-inosente at mga hindi talagang ano talaga. No? Kasi, Walwal. kasi yung ibang graduation parties, overnight swimming, nag-inom-inom sila, ganyan. Party, Wala naman. O, di alcohol, Kebs kasi, naman. O, di, oo. kanya-kanyang trip, di ba? Pero kami, Mm. ang trip namin ay Star nag-Star City. City kami. Imagine niyo yung Star City na ako kasi may kasalanan talaga niyan eh. Kasi parang every year, 'di ba, tinutunog inaawitan niyo na huy, mag-amusement park tayo ng Christmas party, ganyan kasi yung iba mahilig. Hanggang sa nung last na Christmas party namin, nauwi kami sa Festival Mall. Masaya na kami doon sa rides. Kasalanan ko yun kasi po takot ako talaga. Super afraid ako na kasi nga, 'di ba parang sa atin, no, ako yung pinaka-sheltered. Yung ako yung may curfew, ako yung hindi pinapayagang lumabas ng ganito, ganyan. So parang kapag ka feeling ko malalayo, pinaka-hinihigpitan. Ang layo nung Star City, makamagulat yung mga listeners, ako pa talaga yung ano, no? Ako pa talaga yung pinaka-ano. But anyway, tsaka si JC din pala. Sorry, tsaka Si JC din. Oo, si JC din. Pareho kayo. Kaya nung Christmas party din natin na yun, wala si JC. Wala si JC nun kasi ang kwento naman niya, nasa Boracay ata sila nun. Parang ganun. Anyway. Mahilig kasi sila mag-outing ng family. Oo. Anyway, yun na nga. So, ang naging graduation celebration namin, girlfriends, ay mag-Star City. O, di ba? Star City. Yun na. So, doon. Tapos, nung time na yun, itong si Sarah at si Miko, medyo may mga namamagi-magita na sa kanila, pero hindi pa nila pwedeng ilagdad for some reasons. Huwag na natin masyadong i-discuss yun. Pero basta yun ang mga ganap. Tapos, di ba, pinasunod natin siya. Ganun yung nangyari. Basta, alam nyo, tapos sumunod naman siya. Storya din yung buong Star City na yan eh. Una sa lahat, hapon na tayo dumating. Parang biglaan kasi yun eh, di ba? Parang umaga lang tayo nagkausap-usap yata na, huy, tara, lumayas tayo, mag-Star City tayo. Kung hindi umaga, the night before lang, basta ganun, hindi siya planado. Kasi kaya si Catherine wala nun eh. Kasi hindi siya nagpaparamdam nung time na yun. Ewan ko kung may cellphone ba siya or what. Pero basta yun. Tapos, parang late na tayo umalis noon, mga alas 10, ganyan. Tapos sa bus, sabay-sabay tayo, inaano ka na namin na, huy, text mo si Miko, pasunodin mo siya, ganyan. Or parang ikaw na ata yung nagsabi na gusto niyang sumunod or something like that, parang ganon. Tapos si JC nga, naalala ko noon, hindi pa natin siya kasama. Parang nagkataon lang na meron silang lakad na malapit doon sa area, tapos pinasama na siya ng parents niya. Pero nandun din yung parents niya along the area ng Star City. Tapos, basta yan, isa yan sa mga kwento, yung bawal mag-post ng picture ha, kasama si Miko, hindi pwedeng malaman na siya ay kasama namin, ganyan. Pero eventually, nag-post din tayo ng pictures na nandun siya eh. Pero parang later na. Tapos si Abby naman, ang gaga na wala ang cellphone. Dahil merong ride sa Star City na may loop. Si Abby, ayaw niya hiwalayin yung cellphone niya. Ayaw niya iwanan dun sa package counter, binulsa. Kasi may jowa-jowaan din eh. Nag-twirl ang roller coaster dahil loop nga. Ayun, wala na sa bulsa ang cellphone. Tapos, hindi na siya nahanap eh. Hindi na siya nahanap dun sa mismong roller coaster. So, baka sa iba nahulog or something. Basta yun. Tapos hinatid pa namin siya papuntang CCP para mag-taxi. Tapos kayo nag-rides pa. Ganun. Ganyan. Pero nakauwi naman kami ng matiwasay after nun. So parang yun yung mga mini adventures natin. Nung after. Ang saya. Sarap balikan, no? Pero ikaw ba, Sarah, meron ka pa bang mga naaalala na parang high school moments or parang yung mga kagagahan natin ng high school na hanggang ngayon pag naaalala mo, naloloka ka or tawan-tawa ka pa rin? Siyempre, pinaka naloloka ako na hindi ko makakalimutan na parang yung picture na yon, yung image, yung nangyari na yon, it will forever stay sa utak ko kasi sobrang unforgettable moment siya. Kasi, yun nga, nung second year high school kami, lagi kaming gumagala after exam, ganyan. Pag may early dismissal kami, di muna kami uuwi. Gagala muna kami sa kung saan-saan. Pero, may time na nagpunta tayo sa Phil-Am Park. Hindi ko alam kung sino yung nagaya eh. Hindi ko alam kung kaninong idea. Actually, pero matagal na nating ano yan. Diba?
Oo, parang bawal. Oo. Pero alam ko, matagal na natin pinag-uusapan niya na, huy, tara mag-park tayo, ganyan. Mag-park tayo. Punta tayo sa Phil-Am Park. Actually, may nag-video na nun eh. Play kami, ganyan. Swing. Tapos meron kasi dong Chubibo. Hindi ko siya alam kung ang Okay, tawag ang sa kanya sa Chubibo, English. hindi ko alam kung paano i-explain. Basta, tinatayuan siya, tapos iikot. Papaikutin yon. Parang sumasakay sa carousel, pero nakatayo ka. Tapos mabilis yung ikot. Imaginein mo na lang yun. Merry-go-round ang tawag sa English eh. So, imagine yung merry-go-round, pero mechanical siya. Hindi siya yung merry-go-round na may mga kabayo. Oo. Ikaw yung magpapaikot, tapos sasakay doon yung mga members. May isang tiga-ikot, mag-iikot para maikot kayo. Tapos wala siyang upuan. Nakatayo ka lang talaga, tapos hawak ka lang sa bars. Tapos, nung time na yon, trip kami, sakay kami doon. Tapos, sino ba yung... Si Lindsay ata yung... Kasi siya yung malakas Si Lindsay. Oo, si Lindsay. Yung tawag ko nga sa kanya that time, Barako, kasi malakas talaga siya. So, siya yung tiga-ikot. I remember yung sumakay nung time na yun. Ako, ikaw, tsaka si Carmela. Si Cher din ba hindi sumakay? Si Cher hindi siya sumakay kasi mahihilahin. Oo. Or sumakay siya nung una, tapos tayo ata yung pangalawang batch. Kasi nauna ako sa swing eh. Doon ako sa swing na park. Tapos, yung bandang huli nga, tayong tatlo ni Carmela yun. Tapos si Lindsay yung nag-iikot. Si Cher parang hilo na that time. Yun yung natatandaan ko. Hilo na siya. Siya na yung pumalit sa pwesto ko sa swing. Si Paula, hindi ko matandaan kung nasan siya. Si JC... Asan nga ba si JC noon? Hindi ko matandaan. Pero kasama naman ata natin si JC. Oo, kasama natin si JC. Yes. Important siya sa kwentong to. Sige, tuloy mo. Hindi siya sumakay. Oo. Tapos, ayun na. Ikot, ganyan, hanggang sa palakas na ng palakas. Yung feeling mo, habang nakasakay ka doon, habang umiikot siya, slowly, alam mo yung parang sobrang hilo mo, mag-hallucinate ka na, parang gumagalaw na yung buong paligid mo. Yes. Gumagalaw. Nakatayo ka lang, pero feeling mo gumagalaw ka na din. Kahit na yung Chubibo lang yung gumagalaw. So parang may time doon na na-feel ko na, parang feeling ko, umikot ako, pero nilakasan ko yung hawak ko sa Chubibo, sa bars. Humawak ko ng mahigpit kasi, alam ko naman na nag-hallucinate lang ako sa sobrang kahilo ko. Pero nagulat ako, biglang parang may nahulog. Hindi pa ito yun ah. May nahulog, tapos dinilat ko yung mata ko. Pagkatingin ko si Carmela, napaupo na siya. Yes, I remember that. Napaupo na siya. Tawan-tawa ako, pero si Lindsay, mas lalo niya pa, kahit na nahulog na si Carmela doon, mas lalo niya pa nilalakasan. Tapos, yun nga, bilang sobrang barako nga, ang lakas pa rin ang ikot niya. Ikot-ikot pa rin. So parang, yun, nag-hallucinate pa rin ako. Ganyan na parang feeling ko na nahulog ako. Pero kapit lang talaga. Maya-maya, eto na. Parang syempre bilog yun. Biglang na out of balance. Alam mo yung, hindi naman siya yung parang nahulog or something. Pero parang mararamdaman mo na parang may nawala. Parang hindi na balance. Gumaan, ganon. May part na gumaan, so parang bumaba nag-lower yung part na tinatayuan mo. Pero hindi na nag-balance. Tapos, nung dinilat ko ulit yung mata ko, nagulat ako, nakita ko nasa sahig na si Judy. Ay, nasa lupa na siya. Kasi park nga. Okay. Tapos, nasa lupa na siya. Yun na, syempre, nahulog na eh. This time may nahulog na. So parang nagtinigil na. Pero kami, tawan-tawa kami. Ang ganda pa ng pagkakahulog ni Jimpy eh. Hindi siya nakaupo. Talagang flat siyang dapa sa lupa. Hindi naman ako flat. Tapos, nakagilid ako na parang basta nakagilid ako noon. Hindi siya flat na ganon. Anyway, so may kwento rin yan. Okay. Parang hindi ako nagkaroon ng chance to explain myself. So, dito ko na lang gagawin. So, kung nakikinig si Lindsay, si Carmela, si Cher, ito po ang totoo kong nararamdaman nung panahon na yan. Go, kwento mo yan.
Okay, so nakakahilo na nga, di ba? Nakakahilo na ang pag-ikot ng Chobibo at ng mga ganap-ganap sa buhay. Tapos nakita ko na nga si Carmela na nauna siyang nahulog. So gumaya ako. Pero kasi, meron pang plus one yan. Si JC yon. Kaya alam ko nga na nando si JC, nangahawak siya ng butt. Parang ginaganon niya. Yung ano. So nakikiliti ako. Sabi ko, ano na ako. Parang mali rin yung ano ko. So parang matapos na lang na nahihilo na ako. Tapos may nangahawak pa ng puwet ko. Ganyan. Di bumitaw na ako sa Chobibo. Tapos nagpakahulog na lang ako. Kasi nga, natatawa na ako talaga. Hilong-hilo na ako. So, hindi ko na kaya. So, yun. Yun ang katotohanan dyan sa pangyayaring yung nahulog ako sa Chobibo. Nakwento mo na ba sa amin yan? O hindi ko na... Sinabi ko yun Sinabi ko yun na may nangahawak kasi ng puwet kaya ako nagpakahulog na. Ganyan. Okay, pero may enjoy ako nun. Pero later ko na lang na-realize na nasugatan yata ako sa may siko or something. Basta parang gano'n, nagka-scratch din ako niyan. So, wag niyo pong gagawin yun. Sabihin niyo na lang po ihinto na or wag niyo na lang lakasan siguro kung maglalaro kayo. Dangerous po. So, kasi nagbuwis buhay ka eh. Medyo buwis buhay po yung ginawa. Huwag yung gagayahin yung ginawa kong yun. So, medyo buwis buhay siya talaga. Pero, buhay pa naman ako. I doubt na ihinto rin yung Lindsay pag sinabi mong stop. Kasi parang, hindi ko ngayon pa nagdala na ako. Feeling ko lalakasan pa niya yun. So, yun nga, kaysa sa makipag-hagel pa ako at nagpakahulog na ako. Kasi nga, tapos na, di ba? Hindi naman siya naging katapusan ng buhay ko, pero wag niyong gagawin. Alam mo, ang dami mo rin mga experience na gano'n, no? Yung, ikaw yung nasasaktan, ikaw yung ganyan. Kasi, nag-sunbathing ako sa KFC. Di ba? Kasama ka ba noon yung nag-sunbathing ako sa KFC? Hindi. Ang kwento doon, kaya sunbathing yung tawag. Kasi, parang ewan ko, chika yata ako ng chika nun. So, dire-diretso na ako sa paglalakad. Tapos, sila JC, nandun ka nun eh. Sila JC, nagulat na lang sila. Nakahilata na ako dun sa saing ng harap ng KFC sa Las Piñas. Pero yung kamay ko, yung naka-sunbathing sa ulo, yung nakapatong yung ulo ko sa kamay, tapos yung siko, naka-posing ka pa. Naka-posing. Hindi po posing yon. Nililinaw ko lang. So, nadapa nga ako, di ba? Medyo alam ko na madadapa ako kasi nga, chika ako ng chika. Pero parang may hindi ako maapakang matino. Yung alam mo yung hindi flat, yung apa ko, yung parang may nakaharang. Hanggang sa parang nag-trip na ako talaga. Tapos, syempre, ang una mong iingatan, wait lang, sorry, natatawa ko. Ang una mong iingatan, syempre yung ulo mo, di ba? Kasi hindi pwedeng baka pumotok or something. Kaya ang ginawa ko, ang naging reflex ko talaga, yung talino ko nga dun eh, wag nga kayo. Ang naging reflex ko, edi hawakan ko yung ulo ko, tapos iano ko na yung siko ko dun sa saig. Para hindi tumama yung ulo ko, di ba? O, di ba? Naligtas na ako, naging nakakatawa pa yung moment. Pero buti na lang, walang tao sa labas. Pero ewan ko, siguro yung mga tao sa loob ng KFC, nakakita nila. Pero na akong pake sa natisod ako eh. Ako yung mga ganyan. Ako yung accident prone na. Mapili ko hindi ako kasama niyan. O baka nga hindi. Hindi ako kasama. Sila JC, alam nila yan. Sabi nila, ito sa sunbathing yan sa KFC. Yung parang, for a time, yun yung asam nila sa akin. So ayan, na-share namin yung mga funny moments. Pero high school is really something na talagang nag-enjoy kami. Actually, naumpisahan na nga namin kanina eh. Pero it was really a chapter of our lives na self-discovery, you discover your friends, yung mga magiging friends mo, even yung mga love life dyan sa start. So, kami ni Sarah, kami rin na magkasundo sa mga ganyan, na mga chenes na Ikaw ba, Sarah, may share ka ba na parang, kahit isa lang, mga interesting na kwento, na yung mga hindi mo makakalimutan na ginawa natin for love, charing. Nung 4th year nga kasi, classmate ko si Nico na husband ko na ngayon. Nung time kasi na yun, may girlfriend siya. So, parang ako, nung second quarter, naging seatmate kami. Tapos, parang doon nag-start yung kilig. Pero, dahil nga may girlfriend siya, naghahanap ako ng ibang way na maalis ko yung feelings ko sa kanya. So, naghahanap ako ng ibang crush. So, ang dami ko naging crush ng 4th year. Huwag mo ng pangalanan, ha? Huwag mo ng pangalanan. Oo, ang dami ko naging crush. Meron pa akong crush na classmate yung crush mo. So, parang nung time na yon sobrang landutay natin dahil iisang section lang yung crush natin.
Doon tayo lagi nakatingin, dadaan tayo doon. Oh my God! Oo nga! Tapos in all Magpapapansin fairness, tayo. meron tayong picture na alala mo na kasi ang pangalan ng yun na lang, hanggang initials tayo. So, Miko sa'yo, di ba? Pero kasi yung crush mo dun sa, yung sinasabi mong crush mo na ito, naka-section ng crush ko, ay nagsistart din sa letter M yung name. So, tapos yung akin naman, oh my God, sasabihin ko ba? Kasi hindi pa niya alam. Huwag na. I'm sure alam niya, pero hindi pa kami nagkakausap tungkol dito, hindi namin na napapag-anuhan. So, ewan ko naman kung nakikinig siya, hindi wag na lang siya makinig. Letter J yung akin. So, meron kaming picture na naka-letter M yung daliri ni Sarah, tapos ako naman naka-letter J. Di ba? Naalala mo, may picture tayong ganyan. Kasi nga, basta kami yung mga maano nun nung high school. Oh, anyway. Uy, shit, naalala ko yan. Grabe yan. Alam mo yung parang deep inside, yung gusto kong, yung M na gusto ko talaga, iba. Pero, gumawa ako ng way na parang, yung M talaga na gusto mong maging M is yung asawa ko ngayon. Pero that time na yun, yung pinapamukha kong M na yun, yung crush ko nga na ibang tao. Pero deep inside, gusto ko, yung M talaga na yun, is yun nga, yung husband ko ngayon, na crush ko siya dati, pero yung pakilig na, pigil na papigil. Hindi mo siya pwedeng i-broadcast na. Kasi ako, hindi naman, vocal ako pagdating sa mga kung ano-ano. Wala kasi akong pakialam sa iisipin ng tao. Doon lang ako naging secretive pagdating nung about sa kanya. Kasi yung iba talagang... Ako lang ba? Si JC din ata. Tayo alam kami lang ni dalawa JC. lang. Oo. Kasi nga tayong tatlo yung lagi yung magkakasama sa isawan pa natin yung pinagchichismisan, di ba? Oo. Oh my God, oo nga. Ako naman, patay na patay kay Jay ng mga time na yun na grabe. Oo. Parang... Ako naman, sobrang, para akong Cupid na pinag-aano ko kayo ni Jay. Kasi, di ba? Ayoko na. Ano yung parang... Ayoko deserve nito parang... sariling episode. Sorry. Kasi, basta may time na yun na nakakasama natin siya di ba? May time na nakakasama natin sa Panginoon. There were times. There were times. Huwag mo nang sabihin kung kailan. Kasi halata na yun pag sinabi natin kung kailan. Tapos lagi ko kayong parang, lagi kitang inaasar na, uy, ganyan. Tapos, pero in fairness naman dun sa tao na, dun sa crush mo nga na yun, ano rin siya na parang patay mali siya din siya. kahit na ang lakas ko mang asar, parang siya dead ba? Parang hindi siya yung naiilang. Kaya parang okay rin siya kasama nun kasi the fact na may gusto ka sa kanya, na feeling ko naman alam niya kasi nga inaasar ko kayo. Kasi alam naman ng buong high school department tapos siya hindi niya alam. Tsaka inaasar ko na nga kayo face to face, harapan ko na nga kayong inaasar So feeling ko aware siya pero alam mo, cool lang siya na, okay, sige, okay, ganyan. Parang, hindi siya yung, kadiri ka, wala siyang ganon na parang, talaga ba? Yung wala siyang reaction na pinapakita. Parang cool lang siya na. Kaya nakasama pa natin siya. Nag-mall pa tayo. Muna sabihin na yung mga nag-mall. Baka kung saan ma-away, ma-identify. But anyway, actually, si Sarah. Anyway, yun. Ang point naman dito, well, masaya din naman mag-reminisce about that. Pero ang point dito, kasi kami ni Sarah talaga, nag-start kami nung lagi kami magkaaway. Kami nag-aaway sa classroom. May mga videos yan na may ebidensya. Talaga nagsisigawan kami. I was at the other side of the room and she was at the other side, ganong level. Pero nung kami ay nag-umpisa ng mag-discover ng mga pinagaganda ko na nga pero yun, really had each other. Kami talaga yung naging very, I think I can say that tayo yung naging very supportive of each other dun sa mga ano. Kasi ikaw, like kunyari, other people would discourage me. Kasi nga naman, unrequited talaga Like, parang it's not possible talaga for me na makuha. Ma-hurt na ako in the end. Pero, ikaw talaga you were so supportive na parang you won't scold me kapag kami ginagawa ako something else. Ganyan. Pero at the same time, ikaw rin nga yung nakaasar. Pero, actually, deep inside di ba, arte-arte ako na, huy, baka malaman yan, ganyan, huwag ka magulo. Pero gusto ko yun. Syempre, di ba? Kasi parang nakakit. At saka parang yun na yung indirect way of telling na, oy bet kita, parang gano'n. Ako naman sa'yo, ako rin naman, kasi in all fairness, ipit din kami nung sa sitwasyon nyo. Kasi friend ko din yung kumbaga friend ko rin yung ex ni Miko. Oy, pero for the record, baka sabihin nyo, nagkaahasan, hindi nag-overlap, di ba? Make sure naman na tapos. Tapos talaga. Kasi,
Kaya nga nung time nga na yun na sila, talagang naghanap ako ng iba, di ba? Oo, Yung tsaka classmate grabe nga ng din yung class mo. effort. Oo. Eh nagkataon na kasi kaya gusto ko rin ng lalaking seatmate eh. Pero never nagka-chance na lalaki yung seatmate ko eh. Or kung may seatmate man ako ng lalaki, hindi naman kami magkaka-develop. Kasi nagsimula sila sa ganun, na magka-seatmate tapos nag-aasaran. Seatmate. Well, kasi makulit din kasi to. Alam mo yung mahilig siya mang-asar. Tapos ako, hindi kasi ako pikon kasi number 1 din akong ganun. Kung asaran lang naman yung gusto mo, ako yung number 1 sa ganyan. Kaya parang hindi ako napipikon. Tapos parang yun daw yung sa kanya na, ay, parang kakaiba to sa ibang babae. Kasi ito yung parang kahit inaasar ko, hindi nga napipikon. Dahil nga committed siya, hindi, wala kaming chance. Tapos hanggang graduation, nawalan na ako ng chance eh. So parang wala na talaga until Star City. Yun nga, nag-move na siya, oo. I think, no, one of the first moves yon yung Star City. Oo. Tapos parang, and look at where you are now. O, diba? Ang saya. Uy, wala. Ay, gusto ko kayong i-guess na dalawa. Sana okay si Nico. Dali nga. Your love story, kwento natin. There's more to that. Kasi syempre, 11 years na sila and 11 years talaga fit yun. And yun nga, married. Actually, si Sarah yun nga. Siya yung may pinaka-longest na relationship sa amin and at the same time, she was the first to get married. So, ang saya, di ba? Nakakatuwa na hanggang ngayon, staying strong pa rin. I mean, I'm sure there are still challenges. But habang ako naman, wala. Ganito talaga, mag-aantay tayo. Mag-aantay tayo 10 years later sa mga pwedeng mangyari. But, yeah, happy March 5. Charot! Happy March 5! Kasi happy anniversary, girlfriends! O, di ba? Ganun lang naman. Hoy, baka bigyan nyo ng ibang kulay. Charing. Pero, galing na sana. Hindi yun nga. Actually, ang saya din itong looking back na to, although this is not yet talaga. Feeling ko nahabaan na kayo, pero hindi pa ito yon. Ang haba pa na naging journey namin kasi 11 years na. Pero ako lang personally, sa ating dalawa, for example, syempre malungkot ako na ikaw nasa Japan, ako nandito, tas hindi na tayo. Kasi nagkaroon din ng chapter na bago siya talaga nag-migrate to Japan. Kasi dito ka pa nag-college, di ba? And a few years after graduating, nag-stay ka pa dito ng parang a year or so, ganyan. Siyempre, talagang grabe rin yung naging closeness namin ni Sarah, kaya nga namimiss ko siya. Pero, nakakatuwa lang to look back, na, kasi yun nga we were friends, we were really close friends, pero kami din yung madalas mag-away, magkabusitan, ganyan. Pero, yung kung paano kami nag-mature, yung nakakatuwa na kami, we ended up being each other's best friends, lalo na ng mga time na kailangan namin ng isa't isa kahit malayo na. Although, may mga times na hindi na kami ganun kadalas nakakapag-usap lately. Pero, di ba, once in a while, we would call, we would message each other. Tapos supportive nga ako sa kanyang bagong venture dahil siya ay nag-vlog na, di ba? So, parang, of course, mo munang i-plug yan. with all the rest of the girlfriends, na parang, at least 7 or 6 of us. Hindi ko kayang lahatin kasi di ba may hindi na nagpaparamdam. Tapos merong yeah. I think it's part of it talaga. It's part of being mature na talagang friendships come and go and we grow apart. Pero at least tayong 6 na intact pa rin hanggang ngayon or 7. So parang ikaw, how do you feel? Kasi ngayon nga, ang galing. Parang in those 11 years and counting, we remain in touch, we remain each other's lifelong friends. To think na for graduation na talaga nabuo yung group, di ba? Alam mo, feeling ko, kaya din siya na-maintain dahil din sa effort mo. Ikaw yung pinaka-ma-effort pagdating sa girlfriends Yung talagang nagko-follow up, nag-update, ganyan. Pag may gala, yung nagyayaya, ikaw yung masipag doon. Kaya ikaw you played a big role kung paano natin na maintain na yung friendship natin as a group. Well, I wouldn't want to take the whole credit naman. But yeah, that's true. Ako yung mahilig kasi talagang makipagkita. Kasi as by nature, ako talaga yung pinakagala sa amin. Kahit lahat sila tinatamad na ako yung biglang magte-text na, hi, tara, kita-kita tayo, keme, ganyan. But of course, if you wouldn't make yourselves available din naman, wala rin namang mangyayari, diba? Pero, super nakakatuwa lang. Kaya ako personally, pinaka-thankful ako sa'yo kasi feeling ko nga kung hindi mo kami mini-message, hindi ka nag-update ganyan,
feel ko parang hindi kasi to be honest sa ibang members naman, hindi na rin naman kami masyadong nag-chat eh. Ikaw na lang din talaga yung pinaka nakakachikahan ko and then the rest doon na lang sa group chat natin. Pero yung personal message, ikaw lang talaga yung madalas. That's how friendships are naman eh. Actually, di ba sinasabi nila yan na parang you don't always have to talk every day, ganyan, or kahit kamusta. Pero pag parang pag nagkita-kita kayo, di ba, yung parang hindi kayo nagkalayo, ganon. Oo, So, same feelings. ako naman yun natutuwa ako na kahit hindi tayo araw-araw nag-uusap talaga. Well, maliban sa akin kasi nga 3 kami na magkasama sa house na girlfriends talaga, di ba? Pero nakakatuwa. And at the same time, kasi feeling ko kung sino yung mga nakilala mo nung high school, sila na yung most trusted mo na friends talaga eh. Yeah, diba because you've been with them the longest, diba? So you know each other. Kasi iba yung friends mo sa college, iba yung high school eh. Kasi yung college kasi medyo na kayo niyan, yung parang medyo nag-mature na kayo konti. Iba rin naman yung sariling drama sa college. Pero iba kasi, pag high school siya nabuo, iba eh. Iba yung trust. Hindi siya makakompare talaga, in fairness naman. And it also helped din siguro na magkakalapit kasi tayo ng bahay dati, di ba? Na parang we all live in Las Piñas talaga. So, mas naging easier din. So, I think it also counts, distance. Pero yun nga, pwedeng it matters, pwedeng hindi. Because si Sarah nga ngayon, nasa Japan na, and you see, siya pa kasama kong gumagawa ng episode na to. So, ako naman, the only thing that I can say is, I'm thankful, of course, for all of you. Kasi nga, kayo na talaga yung naging Although may mga chapters talaga na parang, hindi ito for that. Kunwari, hindi merong certain milestone na hindi girlfriends yung una mong masasabihan or may certain milestone na mas mauuna yung college na makaalam, ganyan. Kasi depende rin naman sa level of relatability talaga. Pero yung hindi tayo nawawala talaga and we remain each other's friends until now and super nakaka-happy kasi marami rin naman sa atin, 'di ba? I'm sure marami sa ating listeners yung kumbaga hindi na ganoon ka in touch with their high school friends or example for some sa ibang friends sila ganun. Naman, syempre may effort din na parang required but at the same time we all have to accept na, friendships really come and go and people grow apart and be thankful to those na nagstay. And di ba? Treasure them. I-treasure niyo lahat. Pero, yun nga, wag din kayo masyadong ma-hurt na, unless may away talaga siguro, no? Or may samaan ng loob, parang ganon. Yun yung mga bagay na kailangan i-fix. Pero, growing apart is a natural thing to happen. Hindi siya maiiwasan talaga. And, nakakatuwa. At least, kung merong chapter na nag-grow apart kayo, tapos nakabalik within each other's arms, ganyan. Ang ganda din, diba? Siguro, along the way, ang natutunan ko ay friendships shouldn't be forced. Siguro yun lang. Friendships shouldn't be forced. Na pwedeng, basta who stays will stay and who will leave, ganun talaga ang life. Kasi nag-iiba-iba tayo ng priorities. Parang ganun lang. Pero be thankful sa lahat ng mga pinagdaanan at lahat ng mga naging memories. Kasi talagang nag-contribute din yan sa mga kung sino tayo. Sino ba mag-aakala, di ba? Dati ganun lang tayo ngayon. Nandito na tayo sa ating mid to late 20s. Sarah, ikaw nasa late 20s ka na. Pinag-birthday ka this year. So, and bukod doon, 2 na kayo na may pamilya, ganyan. Tas, actually, ako na nga lang yung single sa girlfriends. Pero okay lang. Ganun talaga ang life. Kaya, kaya lagi ko kayo siguro tinatawagan. Baka kung may jowa din ako, baka hindi naging ganun. So, okay na rin pala. Siguro naging factor din yung hindi pa kasi lahat may pamilya. May mga in a relation, halos lahat in a relationship, pero wala pa kasi yung talagang family na 2 pa lang kaming kasal. Kaya, mo yun, we can still give time sa friends. Pero feeling ko, pag nagkaroon na ng family, yung halos lahat tayo, may kanya-kanya ng pamilya, siguro mababawasan yun. Oo. Effortan na talaga. Pero alam mo yung friendship, sa friendship kasi na nabuo natin, kahit nga na maging busy tayo sa kanya-kanya nating buhay, if ever in the future, magkaroon tayo ng kanya-kanya nating pamilya, I'm sure, ako, for me, alam ko na kahit maging busy ako sa family life ko, sa trabaho, ganyan, lalo na malayo ako, I know na pag umuwi ako sa Pinas, you guys are always gonna be there.
Yes. Parang, Kami pa rin ang una mong kikitain at pupuntahan. Just like how it always happens. Oo. Kayo pa rin yung maaasahan ko yung pag may problema ako, kayo yung makikinig sa mga problema ko. And it still Kasi iba nga happens. yung, I remember, yung nag-build nun, di ba? The last Zoom that we had. Kasi you had your problems to share. And, in all fairness, di ba? Nabuo kami and na-share mo. Kung magandang pagkwet. So, alam mo yun, kahit ang tagal na natin hindi nagagana, parang ganun. Yung meron pa rin tayong, feeling ko kasi ako talaga yung iba yung nabuong trust pagdating sa high school friends. Iba parang mas malaki yung tiwala ko sa high school friends. Kaya pag may pinagdadaanan ako, kayo talaga yung unang nakakaalam. Siyempre, aside from my family, kayo yung una sa mga friends ko kasi marami din naman akong ibang friends. Pero kayo yung talagang nakakapag-open up ako. Meron kasi talagang yung parang, merong special bond kasi talaga, both groups that you cannot compare. So, ako thankful to have them both. And pinaka-thankful din. Uy, wag kayong magsalas college friends ha. Mahal na mahal ko kayo. But, syempre pinaka-thankful ako na yung girlfriends nandyan pa rin because it's been 11 years. Diba? Ano ba naman yung 11 years? And actually, 11 years and more because before nga mabuo yung mismong girlfriends, diba? Talagang friends na tayo. So, actually, yung 11 years na yun, yung name lang naman yun eh. Pero the friendship na nandun, it's more than that. Tsaka, siguro tip ko lang dun sa sa listeners mo is pag kailangan ka ng friend mo, always be there. Kung may pinagdadaanan man yan or masaya man siya, despite of what's going on with that person, always try to be there. Kahit gaano ka busy, even if you have your own priorities in your life, try to be there. Kasi, anong tawag doon? Parang yun yung yun yung pinaka tumatatak. Kaya for example na lang kay Abby, may baby na siya, kasal na siya, may sarili na siyang pamilya, pero pag alam mo may gusto tayong i-share, andyan siya. Kahit na minsan nagpapaligo siya ng anak. Yeah, I remember that last Zoom. Pinapaliguan ng anak, di ba? Pinapaliguan, di ba? Yun yung pinaka-important eh. Sa akin naman, for the friendship to stay strong. Sa akin naman ngayon, you give time. Parang hindi naman kita ikukontahin dyan kasi totoo naman yan. But parang sa ibang panahon naman, syempre you cannot always be there, di ba? So, sa akin feeling ko naman siya, more of understanding. Yung parang, lahat kasi tayo may kanya-kanya ng priorities eh. So, parang correct yun na, if you have time, then give it. Pero, at the same time, for the other friend naman din, or parang the other party, you don't have to force. Kasi nga, may kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya tayong priorities. It takes really parang a level of understanding na lang siguro and respect for each other's time. Pero, syempre, kung halimbawa naman na parang, yun na nga, matter of life and death situation, or parang, you make the most then out of your time with your friends to keep the relationship afloat. Yung kumbaga, understandable na, syempre there will be times na hindi tayo always available, na hindi tayo but if there will be time for you to mingle, to catch up, ganyan, then make the most out of it. Kasi yun nga may mga friendships, di ba, na hindi kayo araw-araw nag-uusap, pero once na nag-uusap na kayo, talagang parang hindi nagkalayo. So parang ganon, parang yun yung mga i-treasure natin na mga moments. Na parang if there is an opportunity talaga to be together, like tayo, di ba, once every year. Hindi nagkikita-kita dahil yung Christmas party, naging tradition na. Yung anniversary nga, dead man eh. Pero yung Christmas party, yun yung pinaka-important always. Diba? Na parang ganon. So, nakaka-proud that, we've maintained this. And I'm sure in fairness naman, nakikita ko pa rin naman yung ibang high school groups talaga na they've maintained also their friendships. But I think, ibang level yung atin. Ako, pinaka-proud ako doon. Iyayabang ko talaga yun. Kasi wala tayong year ng Christmas party na pumalya. Nagka-pandemic na, natuloy pa rin ng Zoom. Diba? Yung walang taon na hindi nakapag-celebrate. Yung parang kahit nga may mga ibang groups na nagko-comment na about our Christmas party kasi lagi daw paandar. Pero, hello! At least kami, diba? Parang, ganun namin ipakita kasi yung effort namin. So, kayong mga kanya-kanyang trip lang yan hanggang ngayon. And I think you will trace from this conversation na talagang
happy na kami sa mga ganun. Although we've matured. Pero, yung mga mababaw na kaligayahan, hindi namin basta-basta lang maililet Napalagpas. go. Na parang it's okay with us. We don't yearn for anything more than that. Okay, at dahil dyan, dahil naging malalim na tayo, at dahil humaba na rin ang ating conversation, ikaw, Sarah, any parting words that you want to say to our listeners, to girlfriends? Baka meron kang message. Yun na lang siguro yung last. Para sa girlfriends na lang. Ang iyong anniversary message for us. Ayun, happy anniversary, girlfriends. Thank you for always being there for me. Kahit na malayo ako, na kahit na yung mga celebrations niyo dyan sa Pinas, hindi nga ako makapunta. Pero pag ako yung may kailangan, you guys are there. So, yun. Thank you for staying. Tsaka, sana, kahit na magkaroon na tayo ng kanya-kanyang pamilya, we still keep our friendship. Ano pa Ano ba yun? Parang bitin eh. Okay. Kung yun na. May kabitin-bitin. Bitin eh. Keep our friendship. ... Parang kulang strong. Yan. Okay naman. Yan. Until the end. Yun. Yes. And sana, I wish everyone happiness talaga. Ako naman, may message for my girls. Thank you also for the 11 years and counting that we've been together. I mean, we don't always catch up anymore. Hindi ganun ka-active din yung ating group. Pero once na may magyaya naman, actually parang bukas magkikita-kita ata kami. Sorry, Sarah. Pero parang, well, kasi yun nga, at least I don't feel naman na hindi nga siya malayo because 2 of my girlfriends are my housemates. So at least naman in that department, talagang intact pa rin, no? But still, I'm so thankful for the bond and for the years that we've been together. And same naman kay Sarah, I also wish us pure happiness na kahit may pagdaanan tayo, we will all end up happy and together. And always know that you have a friend. We have a friend with each other. So, hindi ko na masyadong pahabain. Baka maiyak ako. Charing. Pero thank you for all those years. And always know also that I am always praying for each one of us. Yun! Oh my God! Natapos tayo. Charing. May sasabihin ka ba? Finally. Wala na. Akala ko may sasabihin ka. But thank anyway. Thank you for guesting me. Thank you din, Sarah, for doing this. I know nga how low-key girlfriends are. My friends from girlfriends are. So thank you for doing this with me. And of course, ating listeners, if you have your own friendship stories to share, then you can always comment that on our comment section sa Facebook, Instagram, and Twitter. You can follow us at Rewind Podcast. And of course, makinig lang kayo always every Saturday dito because we always have new episodes in store for you for our 2nd season. And next week, if ngayon nagbalik tanaw tayo sa di ba, sa high school, sa girlfriends. In the next 2 weeks naman, I think in the next 2 weeks or next week, I don't know kung gaano magiging kahaba din, Sa college naman, we've recorded this supposedly for the 1st season, pero ngayon ko lang siya malalabas. So, hindi ko alam kung gaano kahaba din ito, no? But sana yun din, makarelate and mag-enjoy kayo rewinding and looking back at those beautiful memories that we had, of course, with your glass of wine every wine night. Dito lang sa Rewind, a throwback podcast. Bye everyone and have a great night sa inyong lahat.